Ito si Samina Mary Hallowell. Napakagandang bata na pumanaw sa edad lamang na 12 years old noong June 2021 matapos mag-overdose nung inumin niya yung gamot ng nanay niya for anxiety. Ito naman yung huling video ni Samina. She looks so beautiful, di ba? Trying to be okay, pero deep inside pala, she's suffering na. Naisugod naman si Semina sa ospital pero binawian din siya ng buhay makalipas ang ilang araw dahil sa multiple organ failure. So, bakit nga ba sa murang edad nagkaganito agad itong batang ito? Well, according dito sa nanay niya, no, during the COVID lockdown, ay dito niya napansin na mayroong malaking pagbabago dun sa anak niya. At ito daw ay simula nung nakipag-usap ito sa isang lalaki na nakilala lang niya sa Snapchat na estudyante din apparently dun sa school ni Semina. And from playing Barbie daw, no, ay naging moody. Tapos gusto na lang parati magkulong sa kwarto itong anak niya. Grabe, ginroom ng unti-unti yung anak niya until mapapayag nito si Semina na makipagkita sa kanya. At yun nga, doon siya ng paulit-ulit ng lalaking ito na bata pa rin, no? After this nga, no, ay nagsi-self-harm na si Semina. But yun nga, eventually, nag-open up din siya sa nanay niya after 2 months nung pangyayari. Kasi, by the way, no, may autism din si Semina. So, after nung pangyayarang ito, lagi siyang sinusumpong, lagi siyang umiiyak. At yun nga, hindi niya na nakaya, nagsabi na siya sa nanay niya. At ang sabi niya, feeling daw niya ang dumi-dumi niya. So yun nga, nung malaman ng nanay ni Semina, yun nangyari dun sa anak niya, nag-report agad sila sa police about these RAP allegations. But since hindi maikwento ng maayos na Semina yung nangyari sa kanya at hindi rin niya masagot ng maayos yung mga police because meron nga siyang autism, ay parang hindi siya pininiwalaan ng mga ito. At discourage pa siya during her interview na wag na mag-press ng charges dito kay Boy kasi nga hindi daw ito basta-basta. At ang minimum timeline daw ay aabot ng 18 months to 2 years to go to court. So, because of that, nawala ng hope si Semina. Tapos alam nyo ba, no, na grabe, kumalat pa sa school nila yung nude photos ni Semina na ayon dito sa dalaga ay dun lang sa kachat niya na sa kanya ito pinadala. And because of this, ay nabully pa siya dun sa school nila. Navideohan pa nga siya ng mga bumubuli sa kanya habang binubugbog nila ito. Tapos ipinost din sa social media para pagtawanan siya lalo. And this destroyed her even more. Until, ayun nga, no, humantong ito sa kasamaang palad, sa tragic overdose pills that caused her death. At hanggang ngayon nga, no, biro nyo, from 2021, 2025 na ngayon, until now, hindi pa rin nakukuha ng pamilya niya yung hustisya sa pagkawala niya. Semina will be forever 12. Napakabata. Gone too soon. And it's just disgusting. Bakit itong mga bullies na to still exist? But you know what? Let's just accept the fact na hindi sila mawawala. Hindi yan mawawala. People bully for many reasons. And these people who bullies will continue to exist hanggat andyan yung inggit at insecurities nila sa kapwa nila. Kasi they feel empowered bullying others eh. So, sa tingin ko mga kasyopaw, no, until they're not physically harming you, don't react. Don't give them the power to upset you. Kasi they only get that pleasure when you are upset with what they say. Kaya, ano yun? Learn to ignore people like this. Kasi in reality, alam nyo ba, kung iisipin nyo lang ha, sila actually yung mas nakakaawa because they're craving for your attention so bad. Ang importante naman you know who you are. Kaya just surround yourself with people who love and care about you. And I hope
This helps. That's all for today mga shopon. Thank you for watching. Bye!